may ahit. Na ano ko, nauntog ako dun sa gripo namin, inahit yan. Oo. Magaling na siya. Dito na lang banda. Hindi ko. Pang-cover yung sa harap. Sumili pa umaga, wala ka? Mga alas 9. Wala ka. Nandito na ako noon. Nandito ka na ba? Di ba't nakasarado? Pagsilip ko. Yung baka nagsalisi lang siguro tayo. Ano oras ka ba magbubukas? Minsan alas 8. Minsan 8:30. Minsan alas 2 na yan. Nakuha mo na yung ID mo? Wala. Hindi nag-verify, tinitext ko yung number. Wala na ulit ngayon. Diba may news nung isang linggo? Oo. Tuwa, 300,000 na lang yung card nila ulit. Kaya balik ulit sa papel. Pero kailan kaya ka naman magawa niya? Hindi ko alam. Okay. Hindi mo siguro magbuha na rin yan. Sa akin, isang buwan lang, hindi ko tinigilan. Pabalik-balik ka. Ang inaano kasi, ako nga, wala naman, sayang mo masahay. Hindi pa naman ako nagmumotor doon. Wala ka bang kakilala banda doon nakatira? Wala. Para Sana si ano? Siya na lang ito. Kuya Bibi. Sana. Yung nagdalakan nun. Siya yung nandun sa may harap ng Inteo. Maniki ng kamay. Nandun lagi yan. Dapat tinanong kasi. Binigay ko ng bell ko. Lagi nagbabantay dun. Yung pinanong ako, yung paano mo padagdag. 1,000 daw. Nangkon. Mahal na daw ngayon. Dati, mura daw. Eh, ulo lang yan sa akin. Motor lang talaga. Pero makakamura ka pag dumiretso ka na lang din eh. Pag diretso sa kanila? Oo, doon sa sabihin niya nga tayo may ganyan eh. Kasi nandun ako sa Cubao sa LTO kahapon. Tapos tinignan ko yung kuwari. 33 years na yung non-pro. Ano to eh, pinapro ko dati. Tapos isang beses nagbakasyon ako. Bumalik sa non-pro. Ewan ko. Tapos yung nandun kami sa Cubao dahil ilalakad namin yung yung pang-trans. Bayad na yung sasakyan. Yung cancel yung pangalan dun sa lalagay na sa pangalan mo. Eh tinignan ko yung mag-convert sa non-pro to abot lang ng 1,000 eh. 500 yung Sige, pero may exam ka ba? yung exam, 2 take ata. 1 take pagka bumagsak ka, bukas ulit. Parang gano'n. Kasi yung iba palakad, PCC mahal. Yung sa pamangkin ko nga, pinalakad din, umabot din ata 15 yung niya. Kasi wala pa siguro mga yan, mga student ng diretsuhan. Hindi, may students din siya, pinakuha. Tapos, ang kasi doon, magbibigay din yung tawag doon, yung eskwelahan ng certificate. Kasama doon sa sa binayaran nila. Kasi mura na pag ka na. Diba 200 plus na lang ata Kasi sa 2.5 bata. Parang nandyan na yung bayad mo. Pagtitisda. Dati nagtungo sila 1.5 bata Tapos yun na, pag naglakad ka na, 6 months and 1 day, non-pro, diretsuhan na.
Kaso yung mag-test daw pa, 2 araw ata. I-lecture lang tayo eh. Meron na sa mga probinsya. Yun nga lang, kailangan ng pakinukunin doon sa opisina, pati doon sa minimum nila. Trabaho din eh. Imbis dati, diretso ko na ITO. Ang buwan ko dati, di ba kailangan pa yung TIN number, no? Hindi yung iba, hindi mo kinukuhaan. Yung sa akin, kinuhaan ako nun eh. Pagkuha ko ng pa lang, yung student. Hindi ba, hindi naman kailangan daw yung TID. Diyan kasi sa Muntinlupa, parang lahat ng transaction mo kailangan may TIN number ka eh. Yung TIN, no? Pero doon sa ibang branch naman, wala naman gano'n. Wala, diretso. Yung nanonood nga ako ng YouTube nung isang araw, yung, di ba, dala mo na yung papeles mo galing bangko. Tapos kukuha ka sa Register of Deeds na sa'yo na talaga yon kasi yung sulat ng bangko ganun. Tapos pupunta ka doon, i-reprint na yung CR na nasa pangalan mo na, hindi na doon sa pangalan kasama yung bangko. May naglagay pa nga, stencil para ulit. Sabi ko, sinubukan namin dire-diretso, walang stencil. Eh doon sa yun stencil, pagka nagpaparenew ka ng OR di ba? Magkaibang proseso yun eh. Sabi nga sa asawa ko, diretso ka doon, huwag kang magtanong din sa mga yan dahil yung iba dyan, fixer eh. Saka, dire-diretso ka na sa loob. Wala naman sinabi yun lang yung papel. Kasi dati kasamahan ko, hindi sila pinakuha na ng TIN number. Diretsuhan, student. Sa akin yung tago ng LTO. Kuha pa daw, kailangan to. TIN number. Ito, natago ng BIR. Sa LTO mismo? Oo. Sabi ng LTO, kuha ka daw muna. Mga iba ko kasama, wala na daw, diretsuhan na. Kung baka may number na kasi na din. Baka meron na. Oo, kaya kasi yung pumunta ako doon, dala-dala ko lang din yung kaya ID ko na pala yun. Yung luma, TIN number. Kaya kuha pa ako noon. Hindi nga ID yung binigay sa akin, papel lang, ibang paper lang. Hindi naman daw sila nagre-release ng ID. Kaya pala sabi ko. Kasi mayroon pala yun siya. Kasi lahat ng transaction mo ngayon, dapat isulat mo yung TIN number. TIN number, pati sa SS na, di pa kailangan din. Dati mayroon yan release na hindi, wala na daw. Kumuha ko, wala na daw. Yung nagpunta ko dati sa POA, may release ng ng Pag-ibig ID. Pumila ako, hintay ko lang. Kasi hinihintay ko yung sa BIR, ay sabi, 3 araw po yan. Sa akin, diretso kasi yung Tacloban, pumunta dyan sa amin. May sila, yung parang malaki na truck. Sakyan pero nandun ang opisina nila. Alis dumayo doon. Mas maganda yung ganun eh. Tapos diretsuhan. May ID ka na. Diretso kalon. Tapos kinabukasan, diretso noon. SSS. Pag-ibig. Pag-ibig. Ayos pala eh. Diretso. Kasi nga ako, nakalon ako kagad. Tapos, sabay alis. At tuloy, hindi ko na nabayaran. 1 year na. Na tuloy yung bayad sa Pag-ibig. Buti nga sabi ko, hindi ako nakalon ng Pag-is-is. Malaki yata ang is-is. Yung classmate ko nga dati, sabi niya, mag-loan ka sa SSS. Sinubukan ko, tama-tama. Resign din na ako. Paano ko babayaran yun? Dahil pag tinto ka sa trabaho, pinaabot ko rin na parang mga 6 o 7 taon. Tapos kung nagtatrabaho ko, malaki. Buti na lang si Makapagal, yung condonation. Yung pag may utang ka, wala nang babayaran. Hindi, wala nang tubo. Babayaran mo lang, yung inutang mo lang. Kasi sa sobrang tagal nun, ang laki ng tubo, dumoble. Dumoble nga. Sa akin, nag-uulat nga ako, nag-loan ako. Nag-loan ulit ako, doon ba natapos ko? 2.5 na lang na loan ko. Imbis ang unang loan ko, 12. Pangalawa, 2.5. Tapos tinanong ko sa opisina, sabi nila, magkano manulong ko? 10,000 daw. Sige, sabi ko, pwede, loan ako. Yung pala, hindi na ako inaasikaso. Kasi nga, pag
Ulit na nagtanong ako, ano lang daw, 2.5. Kaya kung alam ko lang sana, pinabayaan ko na lang. Kasi inabunuhan ko, may balance pa kasi ako eh. Parang siningil. Oo, parang sabi ko, Siningil nila. ano pa rin, talo pa rin ako noon kasi nga, binayaran ko yung balance ko. Ganun pa rin dapat. 4.5 pala tama, 2.5 kasi yung binayaran ko. Tapos 4.5 lang na loan ko. Inabunuhan ko kasi may balance pa ako na 2.5. Pag binayaran mo daw yung 10,000 makakukuha mo. Kaya tuloy ako. Yung pala, 4.5. Okay. Sabi sayang. Sabi ko, di na ako maglulong. Lagyan ulit ko din. Sabi ko, di na ako maglulong. Pero muntik na rin yan malunan. Buti na lang. Ang nalunan ko tuloy yung ano, pag-ibig. Dapat kasi pag maglulon, Maganda mag-loan pag nasa may trabaho ka. tsaka pag may kailangan ka lang talaga. Oo, tsaka nandiyan ka sa trabaho, maganda nandiyan kasi mabilis maano eh, parang hindi na halata, tapos ka agad eh. Kasi pag ikaw lang mag-isa, wala ka ng trabaho. Hindi ka na matatamad ka na eh. Hindi ka gaya pag may trabaho, sila ang naghuhulog. Kaltas lang ng kaltas. Ngayon may bago yung national ID eh. Ewan ko yung iba hindi pa nakakuha. Wala pa yung ID, tagal-tagal na. Sa amin nakakuha. Nakakuha ka na? Yung pa sa probinsya. Nakuha mo na ID. Yung ate ko lang meron. Kami wala pa. Pina-elevation na lang nila. Bayad lang ako. Pareto. Pero 1 year din. Bago makuha. Tagal din. Parang Yung dito sila, Jin, wala pa rin. Tagal na daw sila nag-ano pa yun. Pandemic na lang. Eh doon, nung national ID, dumadayo lang, pumunta sa barangay yun eh. kami doon sa SM Cemetery. Yung iba diretso naman rilis. Pag nagtanong ka, di ba? Eh, yung valid ID na rin yun eh, di ba? Kahit anong pwede na. Saan? Sa wallet yun, yung lisensya, tsaka yung PhilHealth na ID na way para pag hinanapan ng 2 valid ID. Pwede na yung PhilHealth. Tsaka lisensya, pwede na naman. Akin, lagi ko nang dala yan.
laki rin pa nakita nung nagpapapwesto dun sa mga barbecue. Per oras pala. Araw. Per araw. Ilan sila dyan? Marami. Sila, tigas na may lote mo. Marami dyan. Antay ka lang. Yung karuwas pa. Ang problema. Ilan yun? 200 sa isang buwan. Malaki din. Magtinda hindi. Mayroon pa rin. Ganyan yung style dyan sa sa festival. per day din. Kada ang pwesto. Tinanong ko parang Kaya sa mga 3-5. dati, ginawa nila yung mga maliliit. Yeah. 100 lang yan eh. Araw-araw. Makati yung mga pisto nila doon sa gilid-gilid. Then sa kanya, 200. Laki rin yun. Mas maganda pa yung paggawa niya. Yung second floor. Mas malaki ang ano dyan. Makakapresyo siya ng maganda. Tapos doon sa taas, inuman. Hindi nalalabas. Hindi ba siya papayagan? Hindi papayagan mo siya may dito. Kainan sa labas lang. Kainan lang. Pwede. Kasi maingay, no? Diba, may video okay. May ano kasi dito sa Muntinlupa, parang nung 2015, may ordinansa, bawal uminom din sa tapat ng Yung may tindahan. may dito sa yun, may dito sa kami. Dati kasi nagiinom din kami sa mga tindahan. Parang yung 2015 na tayo, naipasa yun. Kaya pag naikutan ka ng resto dyan, Huli ka. huli ka. May ordinansa rito, ordinansa ito. Pati dyan sa mga gilid-gilid. Oo. Pati sa Okay na, pagka hindi na tiyempo, pero pag may kapitbahay kang galit sa inyo, Oo. sabihin mo, I-report ka. yari ka dyan. Kasi ordinansa yan. Kasi pati sa anong din yan, probinsya. Kasi umiinom ako dun sa tapat ng barkada dahil sa kami. Halimbawa, lalabas lang kayo ng mesa. Yung asawa nun, sa munisipyo nagtatrabaho, sabi niya, Tol, bebenta ang kita, kaso lagay natin sa plastic. Oo, di ba bawal yun, no? Para itapo mo na lang. Minsan, lalagay sa supot. support, Oo. o bag. Kasi Pag taga-munisipyo. nakita ka, muli ka. Minsan kasi may umiikot doon sa tayo, Oo. yung police, Oo. office. Pwede ang damputin dahil may batas niya. Kasi ano yan noon? Pati nga sa limbawa sa kondo. Bawal ang alak. Yung iba, binabalot lang, bag lang. Nabili. Pag nakita kasi, ulihin ka eh. Ulihin ka. Sige. Hindi.